Ang nangyayari ngayon, Jade, is yung ekonomiya naman na mai-inherit ng susunod na administrasyon ay hindi kasing ayos, kagaya ng 2022 rather. So ibig sabihin is malaking trabaho ang kailangan gawin ng susunod na administration. Doc, mainit pa rin yung tensyon dyan sa Senado. Bilang isang ekonomista, papaano ba ito nakakaapekto sa ekonomiya ng ating bansa? Mhm. Alam mo, Jade, hindi magandang senyalis yan para sa mga foreign investors. Kasi yung nangyayari sa Senado, no, na hanggang sa ngayon nga, hindi pa rin nare-resolve yan, ano, sa pamumuno ng Senado, doon sa mga komite, and the business of doing things sa Senate, no, na inaantala dahil din sa gulo ng mga senador, that it does not send a good signal sa mga namumuhunan. Hindi lang yon, Jade. Maraming mga nakabinbin dyan ng mga panukalang batas na nakakaapekto sa buhay ng ordinaryong mamamayan at nakakaapekto rin sa ekonomiya. At yan naaantala dahil dyan sa nangyayaring gulo dyan sa Senado, Jade. So definitely talagang nakakaapekto yan sa ekonomiya, both domestically, no? Yung mga domestic factors na nakaka-influence ng ekonomiya. Kasi yung mga nakabinbin na mga panukalang batas dyan, that affects the internal economy, pero yung external economy rin, naapektuhan yan kasi it sends these signals sa mga foreign investor na hindi maganda mag-invest yan sa Pilipinas kasi magulo ang politika at nakakaapekto rin sa mga polisiya patungkol sa pagninegosyo. Kaya definitely makakaapekto din yan sa daloy ng foreign direct investments, Jay. Opo, baga nakadagdag po ito na rason na patuloy po yung pagbaba o wala po ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan, lalo na yung mga dayuhang mamumuhunan dito sa ating bansa. Doc, bago pa man itong nangyari, sa mga nakalipas, alam natin, marami na pong mga issue ang ating kinakaharap, ang ating bansa. Kaya ito po'y patuloy na nakadagdag po itong mga issues na ito, lalo na itong itong tensyon sa Senado, sa pagkawala ng kumpiyansa ng mga investors. Tama ka dyan, Jade. No? And nakadagdag talaga kasi even before the kaguluhan dyan sa Senado, mababa na ang business confidence, no, sa bansa. Mababa rin ang consumer confidence at yung foreign direct investment or foreign direct investor confidence mababa din. So, tung nangyaring kaguluhan dyan sa Senado, talagang nakadagdag pa yan, ano, dun sa pababa na nga ng pababa na kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa ating bansa. No? So, sa totoo lang, Jade, kahit yan ma-resolve yung issue sa Senado, patuloy pa rin bumababa ang investor confidence kasi hindi lang naman sa Senado nanggagaling yung gulo. Nanggagaling din sa Malacanang. No? So, yung mismong gobyerno ni Pangulong Marcos Jr., sila rin merong may contribution din sila dyan in terms of dito sa pag-decline, no, ng investor confidence sa ating bansa. So, sa totoo lang, mukhang judiciary lang yata ang walang ambag sa among the three co-equal branches of government. No? Mukhang judiciary lang ang walang ambag dyan sa pag-decline, no, ng foreign direct investment confidence dyan sa ating bansa. Definitely, itong nangyayaring gulo sa Senado, no, dapat ito ma-resolve sa lalong madaling panahon, Jade. And you know, you don't need to have a doctorate degree or to be a mathematician to understand that the majority is 12 plus 1 kasi 24 yung senators natin eh. So, I mean, Alan Peter Cayetano, being the Senate President, he has the confidence and the votes of 13 of his colleagues. So, hindi na muna kailangan i-belabor yan kasi Senator Alan Peter Cayetano is the legitimate Senate President having been elected by 13 of his colleagues. So kung ang nag-elect sa'yo 12 lang out of 24, hindi majority yun. Opo, malaking factor ho ba, Doc, kung yung kumpiyansa po ng mga investors ay bumaba sa paglago po ng ating ekonomiya? Malaking factor ho ba yan ng pagkawala sa paglago ng ating ekonomiya? Kasi sa totoo lang, Jade, ang bansang Pilipinas ay kulang yung kakayahan niya na mag-generate ng tinatawag naming mga economists na physical capital. So yung physical capital na yan ang resource na kinakailangan para makapagpatayo ka ng mga pabrika, para makapagpatayo ka ng mga paliparan, makapagpatayo ka ng mga daungan.
yan yung pinanggagalingan ng investment. Kulang yung na-generate ng ating bansa. So, ang kinakailangan dyan para mapunan yung pagkukulang, maghimok tayo ng mga foreign direct investment o mga FDI sa tinatawag. Sa nakikita nating gulo dyan sa Senado at sa politika in general, no? Yan ay talagang nakaka-turn away yan ng mga foreign direct investment, mga namumuhunan. Kaya sa ibang bansa na lang sila pupunta, Jade. Kaya makikita mo, no, sa datos, ang Vietnam halimbawa, talagang bumubulusok pataas ang kanilang foreign direct investment. Ang Pilipinas naman ay sumasadsad pababa. So, ibig sabihin, yung ating mga kapitbahay sa ASEAN, sila ang nakikinabang dyan sa mga foreign direct investment at sana dapat pumunta sana sa Pilipinas. Kaya lang, nakuha na nila dahil nga magulo ang nangyayari dyan na pampolitika, no, sa ating bansa. Nararamdaman ba ito ng mga mismo, ng mga ordinaryong Pilipino o limitado lamang doon sa pamahalaan at sa negosyo? Itong political Kasi ang tensions, nangyayari Doc, dyan, ang nangyayari dyan, Jade, is that kapag kumukonti ang namumuhunan, kumukonti rin yung nalilikhang trabaho. Kasi ang pinaka-objective ng pamumuhunan is makakreate ito ng trabaho. At pag nakakreate ito ng trabaho para sa mga mamamayan, hopefully makatulong yan sa kanilang income, no? Ordinaryong mamamayan, maramdaman nila yung epekto niyan at gaganda yung kanilang buhay. No? In theory, yan yung inaasahan natin. Kaya kapag hindi na-realize yan, Jade, ang talagang pinakatumbok nito na naapektuhan is yung ordinaryong mamamayan kasi hindi nila na-enjoy yung dapat sana na maayos na pamumuhay na through foreign direct investment at investments in general, no, sa Pilipinas, sa ating bansa. Makalikha ito ng trabaho para maramdaman ng mamamayan. So talagang ang pinaka-apektado dito is yung ordinaryong mamamayan. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Doc, sa tingin mo, itong gulo ngayon sa politika, hindi lamang sa Senado, kasi meron pa rin iba-ibang Yung mga impeachment. Oo, may impeachment pa. Iba-ibang mga issues, Doc. Pag hindi ito napigilan at nahinto sa ilalim ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos na resolve itong mga issues na ito, talaga bang ang inaasahan natin ay bagsak na ekonomiya ng Pilipinas? Well, ang mangyayari nito, Jade, is malaking trabaho ito para sa susunod na gobyerno o susunod na administrasyon. Kasi nung iniwan ni Pangulong Duterte ang ekonomiya, maayos eh. Nung iniwan ni Pangulong Duterte yan. Ang nangyari nitong yung ekonomiya na na-inherit ni Marcos Jr. maayos. Ang nangyayari ngayon, Jade, is yung ekonomiya naman na mai-inherit ng susunod na administrasyon ay hindi kasing ayos, no, kagaya ng 2016. So, kagaya ng 2022 rather. So, ibig sabihin is malaking trabaho ang kailangan gawin ng susunod na administration kasi silang mag-aayos ng gulo na iiwan itong current na administration. Kitang-kita natin halimbawa sa economic growth. Economic growth natin napakababa, nasa 2.8% nung nakaraang quarter. Yung inflation natin tumataas. Ang maraming walang trabaho, mataas pa rin ang underemployment. Ang kumpiyansa ng mga investor mababa. Ang kumpiyansa ng mga consumer mababa rin. Yung tinatawag na producer or purchaser managers index mababa rin. So kumbaga, kung titingnan mo yung mga indicators, Jade, no, hindi maganda, no? At sa palagay ko, no, kasi nga halos 2 taon na lang itong si Marcos Jr., hindi na niya magagawa yung kailangang mga gawin para maisaayos yung gulo, no, na ginawa nila sa ating bansa at sa ating ekonomiya. Yan ay maipapasa na yan sa susunod na administration, Jade.